Good evening. Extreme Generation Online is now live. Thank you for tuning in. I invite everyone to prepare our hearts, put our focus to Jesus, and experience His presence. We will exalt Him and lift His name through our singing. Let us give our Lord the highest praise and worship that He deserves. Hi guys! Good evening! This is Extreme Generation Online. So, we welcome you tonight sa ating panibagong gabi para sa mga kabataan. Diba? Yes, and join us as we worship the Lord tonight. It says in 1 Corinthians 3:11, "For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ." There's no other foundation than Jesus, our cornerstone. Yes. He is the only cornerstone. So, sama-sama tayo ngayon kakanta sa Kanya. Sama-sama tayo magpupuri, magsasamba. So, can I invite everyone to be in His presence? Tayo lahat, sabay-sabay muna tayong manalangin at sabay-sabay tayong kumanta. Sige, let us close our eyes. Father God, we thank you for this night, Panginoon. Right now, I pray na kumilos ka, Panginoon, sa bawat isang nakikinig sa live stream namin ngayon, Lord. I pray, Father God, na may gawin ka sa bawat isang nakakapanood nito, Lord. Move, Lord, sa kanilang mga puso, Panginoon. Right now, God, we just expect, Lord God, something from you tonight, Lord. Panginoon, itataas ka namin, pupurihin ka namin, Panginoon. Ikaw lamang ang aming sasabihin, Lord. Just we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hope is built on nothing less
in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of Father God, you alone our true cornerstone. You alone our foundation. Father God, we thank you, Lord, for this night, Panginoon. At patuloy mo pang punin ang mga puso, Panginoon, na nag-hunger for more of you. Father God, tonight, Lord, patuloy pa namin maranasan ang iyong presensya, Lord. Patuloy pa namin maranasan ang iyong kapangyarihan, Panginoon. At patuloy pang mapunan ang aming mga puso ng iyong salita, Lord. This we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. As we know, God is definitely not done yet. So tonight, let's be empowered together. Let's be desperate in hearing God's word. It is the satisfaction that can never be compared to anything. Let us continue to grow with our relationship with the Lord. So now, here comes Isaiah Call for Quarantine Talks. Good evening everyone! Welcome po sa ating Quarantine Talks. Ayan po ang pinakabagong segment ng ating Extreme Generation Online. So lahat po ng mga nanonood, I hope and I pray that everyone is doing well, and I encourage po to please just stay home. Okay, so kumusta na po ang lahat? Nami-miss na namin kayo. Ano po ba yung mga ginagawa nyo ngayon? Paano po kayo nakaka-cope up sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na sa crisis na kinakaharap ng ating bansa, hindi lang sa atin kundi sa buong mundo. So, kumusta na po ang lahat? So, bukod po sa panonood ng Netflix at K-drama marathon, ano po ba yung mga pinagkakaabalahan natin? So, last Saturday po, marami tayong natutunan. Worldly sorrow, godly sorrow, how to change your sorrow from worldly sorrow to godly sorrow. And kung nakakaramdam ka ng kalungkutan, ng takot, okay lang yan, natural lang yan. Even yung mga leaders ninyo nakakaramdam din po yan sila ng takot. Diba? So, ika nga nila, let your faith be bigger than your fears. Let your faith be bigger than your doubts, than your worries, diba? So, speaking of faith, gusto ko lang po sana i-share one of my devotions way back pa. Genesis chapter 12, verse 1 to 2. So, it is when God chooses Abraham. So, ito yung verse na binless po ni Lord si Abraham. Sabi niya dito, chapter 12 verse 2 to 3, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on the earth will be blessed through you. At
hindi lang yun, di ba? Isa rin sa mga pangako ni Lord sa kanya is magkukonceive sila ng anak and it will name him Isaac. So, nangyari nga, di ba? So, para sa akin, bakit nga ba tinawag si Abraham na father of faith? Dahil he trusted and believed doon sa dineclare ni Lord na promise sa kanya. So, siguro, mga bagay lang din na tinuro sa akin ng Lord is, number 1, I must read the Word. I must be in the Word, understand the promises, and is standing on the promises. So, paano tayo magtitiwala kung hindi natin alam yung mga pangako ni Lord? Paano tayo maniniwala kung hindi natin alam yung mga promises ni Lord, diba? Kaya naman, kung nakakaramdam ka ngayon ng takot, ng pag-aalala, kailangan mo lang bumalik sa Word. Kailangan mo lang pagbulay-bulayan yung Word. Kaya mahalaga everyday yung devotion natin. Diba? Huwag kakaligtaan yung devotion. First things first, devotion. Diba? Kailangan lang natin intindihin yung mga pangako ni Lord, yung mga Word ni Lord. And we must know that what God has said in His Word, or what God has spoken, it shall be done. So, yun lang yung gusto kong i-share. If you want to be a man of faith, if you want to be a person of faith, you must be in the Word, you must read the promises, you should understand the promises, and standing on the promises. So, kailangan mo lang panghawakan. But first, kailangan alam mo kung ano yung mga pangakong binigay sa'yo ng Lord. Alam mo dapat, naiintindihan mo dapat. Okay? So, tonight, marami pa tayong matututunan and mas lalawakan pa natin yung kaalaman natin pagdating sa Word ni Lord. So, I believe na may encourage pa lalo tayo. Kaya naman pinapakilala ko ang ating next speaker for tonight. Ayan, so i-welcome naman natin Kuya Tio Chining. Good evening po. Magandang gabi po sa bawat isa. And for tonight's message on our extreme generation, bago natin simulan, may kailangan tayong munang gawin. So, una, lumayo po tayo sa mga storbo. Yan. Pangalawa, i-ready natin yung ating Bible or notes. Yan. And next is, ready natin yung ating mga sarili. Okay? And kung ready na kayo, buksan natin yung Bible natin sa 2 Corinthians chapter 4. Verse 16. Yan. Okay. Sabi dyan, English, ESV, so we do not lose heart. Though our outward self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Okay. So, sabi dyan, do not lose heart. Yan. Bago natin ituloy yung message ngayong gabi, mag-pray muna tayo. Okay. So, pikit natin ating mga mata and manalangin tayo. Aming Ama, salamat po sa gabing ito na narito kami, and ang mensahe mo po, Panginoon, ay papakinggan namin. Dalangin ko na ang puso namin ay buksan mo, ihanda mo upang maging sisiglan ng iyong mga salita. Salamat po. Samahan mo kami, gabayan mo po kami habang pinapakinggan namin at iniintindi namin, Panginoon, ang mensahe mo. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, ayan. So, para malaman natin kung bakit sinabi ni Pablo sa verse kanina, na sabi niya, do not lose heart. Ayan. Titignan natin yung buong 2 Corinthians chapter 4. Ayan. So, isa-isahin natin, titignan natin kung bakit niya sinabing do not lose heart. Ano ba yung mga reasons niya? Okay? So, tingnan, sabi niya sa verse 1, no? Sabi niya sa verse 1, therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart. Ganun niya po sinimulan yung chapter na yan. And sa mga susunod, and sabihin, titignan natin yung mga reasons niya. So, meron po tayong 5 na nakita. Okay? Meron po tayong pag-aaral na 5 bagay kung bakit sabi niya, do not lose heart. So, bago tayo punta doon, daan muna natin yung verses 2 to 4. So, okay. Yan, sabi sa verse 2, 3 and 4, sabi niya dito. But we have renounced disgraceful and
underhanded ways. We refuse to practice cunning or tamper with God's word, but by the open statement of the truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So, sabi niya dyan, we do not lose heart. Tinalikuran nga namin. Yan, yung mga nakakahiya o yung mga underhanded na mga gawain namin. Yung mga disgraceful and underhanded ways namin. So, tinalikuran namin and sabi niya dyan, yung salita ng Diyos na pinapahayag namin, ito yung totoo at ito yung katotohanan. Ayan, tungkol kay God. And sabi niya, hindi namin kailangan na maging cunning or hindi namin kailangan itamper yung salita ng Diyos para tanggapin ng mga tao. Hindi naman nila tatanggapin. Ito ay dahil veiled or may piring yung mga mata nila. And dahil veiled, hindi nila makita yung liwanag ng salita ng Diyos. Dahil, ayun nga, ang kaaway ay piniringan sila. Ayan. Sila ay binulag ng kaaway. Kaya hindi nila maintindihan. Kaya hindi na natin kailangan pagandahin, yan, formahin, and titignan natin to ng buo, yan. Buong katotohanan nating pag-aaralan, isa-isahin yung mga verses na sumusunod dito. Okay? And yan, first reason kung bakit sabi ni Pablo na do not lose heart. Sabi niya sa verse 5, ayan, yung sunod na verse, so sundan natin, verse by verse po tayo. Ayan. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants, for Jesus' sake. For God who said, let light shine out of darkness, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, sasabi niya dito na ang Diyos ang nagtanggal ng piring na yon upang makita ni Pablo or makasamahan niya ng ang liwanag na nagmumula kay Jesus Christ. So, ang unang reason kung bakit sabi ni Pablo ay na huwag tayong panghinaan ng loob ay dahil number 1 is Jesus Christ shines in our heart. So, yan, sabi sa Colossians chapter 1 verse 13, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. So, ganun po yung in-experience si Pablo. So, kung naalala niyo yung road to Damascus niya, yung experience niya. So, talagang nabulag siya ng liwanag. And then, from that time on, nag-iba na yung takbo ng buhay niya. So, nakita niya, naliwanagan yung puso niya, natanggal yung piring ng mata niya, at nakita niya yung liwanag ni Jesus Christ. Okay? So, yung nangyari, God saved him from darkness and tinala niya sa kanyang kingdom, which is the kingdom of light. So, yun po yung naranasan niya at yun po yung unang reason ni Pablo kung bakit niya. Unang reason na nakita natin dito kung bakit sinabi ni Pablo na do not lose heart. Ayan. Because Jesus Christ shines in our heart. Siya yung nagligtas sa atin mula sa kadiliman. Okay? So, pangalawa, sa verse 7, verse 8, and verse 9. Yan. Sabi dito, but we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. And verse 8, we are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven in despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. So, yan, sabi sa verse 7, we have treasures in jars of clay. So, saan ka ba nakita ng treasure na sa jars of clay? Ano yung treasure? Di ba mahalaga to? So, madalas nilalagay natin yung treasures natin sa magandang sidlan, magandang lalagyan. Pero si God, nilagay niya isang treasure sa isang jar of clay. Ano ba yung jar of clay? So, sa panahon nila, ito yung, kahit naman ngayon nakakita tayo yan. Very common. Yan, babasagin. Very weak. Yan. So, pag may nilagay ka dito, nalaglag, wala na, basag. Okay? So, gano'n yung nangyayari. Pero, kita natin na yung treasure na tinutukoy dito, yung previous verse natin, si Jesus Christ, na nilagay niya sa isang weak, isang fragile, isang mahinang lalagyan, which is yung tayo, yung puso natin, di ba? Hindi naman tayo malakas talaga. Yan, minsan tatapang-tapangan lang tayo, pero sa totoo lang,
pag sinubok tayo, tumitiklop, diba? So, ganun. Tayo yung mga mahihina. Mahina talaga tayo. Pero nilagyan tayo ni God ng treasure niya, which is si Jesus Christ na nagliliwanag sa puso natin. So, pangalawang reason yan ay sabi niya sa verse 7, but we have these treasures of jars, in jars of clay, to show that the surpassing power belongs to God. Upang makita na kahit yung sa kahinaan natin, mapagtatagumpayan natin, masusurpas natin lahat ng pagsubok. Hindi dahil sa kakayahan natin, kundi yung dahil kay Jesus Christ na nasa atin. Okay? So, ayan. And sabi niya, ito yung kanyang testimony sa verse 8. Sabi niya dyan, we are afflicted in every way, but not crushed. Ayan. Perplexed, but not driven in despair. Ano ba yung perplexed? Ito yung nababagabag. O kaya, ayan, uncertain ka sa mga sitwasyon mo, di mo alam kung ano mangyayari bukas. Pero, kahit ganun yung mangyayari sa'yo, hindi ka na-drive to become desperate. Okay? So, ganun yung nangyari sa kanya. And then, persecuted pero hindi pinabayaan ng Diyos. So, ganun yung naranasan niya and bumagsak siya pero nag-survive pa rin. So, ganun yung nangyari. Struck down but not destroyed. Okay? So, kahit sa kahinaan natin na masurpass natin ng mga na pagtagumpayan natin yung mamahirap na pagsubok, napagtagumpayan natin sila dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Which is yung the power of God that is working in our life. So, yung pangalawang dahilan ni Pablo kung bakit sinabi niyang do not lose heart is because God's power is at work in our life. Nakikita natin siya sa buhay natin na marupok, mahina, pero madami na tayong pinagtagumpayan. O sa mga nagsimula pa lang, marami kang pagtatagumpayan. Yung sigurado na sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa buhay mo. Okay, so ayan. And yung pangatlo, sa verses 10, 11, and 12. So, bilis lang tayo. So, sabi dyan, verse 10, always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. For we who live are always being given over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. So, death is at work in us, but life in you. So, sabi niya dyan. And, ano ba yung sinasabi ni Pablo na carrying the body of Jesus, carrying in the body the death of Jesus. So, para mas maging malinaw, tignan natin sa Philippians chapter 3 verse 10. Sabi niya dyan, that I may know Him and the power of His resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death. So, sabi niya dyan, gusto kong makilala siya, the power of His resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death. So, gusto ko rin makita, maranasan kung ano yung kapangyarihan ng resurrection, and gusto ko makita yung maranasan yung sufferings niya, becoming like Him in His death. So, sabi pa sa isa pa, Galatians 2:20, sabi niya doon, I have been crucified in Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, sabi niya doon, I have been crucified. So, makita natin na sabi niya, patay na ako. Okay? At si Jesus na yung namubuhay sa akin. So, sabi niya, na for we who live, sa verse 11 tayo, are always being given over to death for Jesus' sake. So, lahat nung buhay niya, yung naranasan niya near-death experience, yung mga pagsubok na dalanan niya, yung sobrang hirap na pinagdaanan niya, so, masasabi niyang, patay na ako. Yan, it's all for the glory of Jesus Christ. So, yung pangatlong reason niya, kung bakit niya sinabing do not lose heart, ay dahil, it is because it is for the glory of Jesus Christ. So, yun. And, so ngayon, sabi na doon, and, ayan, kasi makikita natin sa panahon nila, kahit naman sa panahon natin, na kapag nakita mong isang tao nagsasuffer, no? Diba? Ang meaning ng suffering, madalas ito ay weakness, diba? Mahina, kaya nagsasuffer. And yung death means failure. Death means hindi ka nagtagumpay, hindi ka naging victorious. Pero pinapakita niya na yung suffering, yung death na nararanasan niya, it's not
weakness, it is not failure, kundi ito ay victory para sa kanya at sa mga tiga-Corinthians. Okay? So, nararanasan niya to, hinarap niya tong mga to, hindi niya to tinakbuhan, hindi siya pinanghinaan ng loob for the glory of Jesus Christ na namatay para sa kanya, nabigay ng buhay para sa kanya. Kaya, sabi natin, ano pong masasabi mo pag sinabi mo pong Christian ako? Ba? So, pinakita dito ni Pablo kung ano yung meaning na pagiging Christian. Christ, di ba? Yung pinaka-center ng word na Christian. So, nakita dito yung life, death, and resurrection ni Jesus Christ sa buhay ni Pablo. At makita natin na si Kristo nasa kanya. And ito yung nag-push sa kanya na huwag kang mag-give up, huwag kang tumigil. Okay? And sabi niya dun sa verse 12, so, death is at work in us sa amin na nag-share sa inyo mga taga-Corinthians, but life in you. So, yung mga testimony namin na makita ninyo ay upang makita niyo yung kapangyarihan ni God na nag-work sa amin upang masabi nyo na totoo ang salita ng Diyos. Okay? So, ayan. So, it is for the glory of Jesus Christ kung bakit di siya napanghinaan ng loob. And, fourth, ayan, verse 13, verse 14, sabi niya dito, since we have the same spirit of faith according to what has been written, I believed and so I spoke. We also believe and so we also speak, knowing that He who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with you into His presence. So, sinasabi niya dyan na isang reason kung bakit hindi siya panghinaan ng loob, reason why sinasabi niya do not lose heart ay dahil meron tayong eternal life. Okay, sabi niya dyan, diba? Knowing that He who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus. So, yung kapangyarihan ng resurrection na meron din tayo. Yung nag-aabang, yun yung inaantay natin mangyari. Okay? So, ito yun. Though we don't know what comes tomorrow, di natin alam kung anong mangyayari bukas. Pero alam natin kung paano ito magtatapos. Okay? Yun yung nag-encourage lagi sa atin dapat na kahit sobrang hirap ng pinagdadaanan natin, sobrang parang gusto mo na mag-give up. Hindi mo na alam kung anong mangyayari bukas, di ba? Perplex, napapagapag ka na, wala ka nang makitang, hindi mo na makitang maganda yung kinabukasan. Pero sinasabi nito na, kahit di mo alam kung anong mangyayari bukas, alam mo naman kung ano yung ending niya. Di ba? Ang ganda nun. Kahit di mo alam yung ano yung pagdadaanan mong hirap, pero alam mo yung maganda yung katapusan niya. Okay, so, our life is secure in the hands of our God. So, pang-apat na reason ay because we have eternal life. Yung security natin sa kamay ng ating Diyos. Panglima, last na. Ayan, so, sa verse 15, sabi niya dyan, for it is all for your sake, sabi ni Pablo, so that as grace extends to more and more people, it may increase thanksgiving to the glory of God. So, yung isa pang reason niya dito ay para sa growth ng church. And it's for the growth of the church. Ito yung dami tayo, number. So, mas mahalaga dito yung ikaw mismo bilang bahagi ng church. Sino ba yung church? It is us. Okay? Tayo yung church. Tayo na mag-grow. So, habang dumadami, by the grace of God, dumadami tayo. Sabi niya dyan, so that as grace extends more and more people, to more and more people, it may increase thanksgiving to the glory of God. So, tayo mismo nag-grow tayo habang nararanasan natin to na-overcome natin yung mga pagsubok dahil hindi tayo nag-give up. So, nag-glorify si God. If we do not lose heart, God is glorified. Nag-grow tayo spiritually and yun yung pinakamahalagang bagay dapat para sa'yo. Okay? So, as we grow spiritually, the church grows also. Okay? So, yun yung panglima. Okay, so, verse 15 and verse 16 na tayo. Ngayon, sabi niya dyan, sa 5 reason na nakita natin, sabi niya sa verse 16, so, we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. So, makita natin dyan na sabi niya, do not lose heart. Kahit nakita mo sarili mo na nanghihina ka na, nakita mo yung sarili mo na parang
kulang, nakukulangan, yan. So, sa mga hindi pa inabot ng relief goods dyan, yan. Yung panghinaan na loob o kaya hindi mo na alam kung meron pa pagkain bukas or next week. So, hanggang kailan ba tong lockdown na to? Ayan, do not lose heart though our outer self is wasting away. So, kahit yan, nauubos na, natatapon na, o kaya wala ka ng lakas, yan, nauubos na, humihina ka na, and kahit nga yung talino mo, diba, ka-review ka ba, sa naubos yung talino mo. So, ayan, kahit nababawasan ka na, nabusan ka ng pera, ayan, nalulugi, ayan, nalalamangan dahil faithful ka kay God. Ayan, sumusunod ka sa kanya mga salita and dehado ka lagi. Sabi niya, do not lose heart na kahit kita mong sarili mo na wasting away. Sabi niya dyan, ang pangako niya ay your inner self, our inner self is being renewed, which is yun yung may eternal value. So, being renewed day by day. So, sa bawat bawas sa'yo, yan, may dagdag naman sa loob, which is your spiritual life. Yan, nare-renew day by day. Yan, kung naisip mo na wala na, ayan, wala na talaga, bibigay ka na, wala ka nang lakas eh. So, di mo na kaya. So, sabi ng next verse 17, yan, for this light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. So, anong ibig sabihin yan? Ito yung ang ganda ng verse na to, sabi niya. Sabi niya dyan, for this light momentary affliction. Ano bang sabi niya yan? Yung affliction natin, yung hirap natin, yung pagdurusa natin, sabi niya, magaan lang yan. It is light. Okay? And pangalawa, our affliction is momentary. Yung hirap natin, momentary lang or saglit lang. Panandalian lang yan. Ayan, so, pangatlo, yung affliction natin na yan, sabi niya dyan, is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Paano yan? So, yung nararanasan mo ngayon, hirap sa buong buhay mo. Ayan, kung ilang years ka na. Sa buong buhay na hirap mo, pag tinimbang mo yan, ayan, lahat ng hirap na dinaan, pag tinimbang mo yan sa kabila, at lalagay dito yung kapalit na glory, eternal glory from God. Pag tinimbang yan, magaganyan yan. So, aabot hanggang baba yan. Kung nasa third floor tayo sa church, kulang pa yung third floor para bumaba yung weight ng eternal glory. Ganun yung comparison niya. Napakalayo, napakalaki ng difference. So, kapag panghinaan ka ng loob, so, ayan, asan yung, hindi mo mararating. Okay? Yung sinasabi dyan na nag-aantay sa'yo na weight or kapalit na eternal glory ng hirap na pinagdaanan mo. So, tingnan natin, ano ba yung pinagdaanan ni Paul, na Apostle Paul? Gano'n ba ka-light? Gano'n ba kagaan? Kaya sinabi dyan, yung light momentary affliction. Gano'n ba kagaan? So, tignan natin sa 2 Corinthians chapter 11 verses 23 to 28. So, 2 Corinthians chapter 11 verses 23 to 28. Sabi niya dito, ito yung mga in-enumerate ni Apostle Paul, lahat ng pinagdaanan niyang hirap. Okay, titignan natin siya kung gaano kagaan, okay, gaano ka-light. So, sa verse 23, sabi niya, are they servants of Christ? I am a better one. I am talking like a madman, with far greater labors, far more imprisonments, with countless beatings, and often near death. Verse 24, 5 times I have received at the hands of the Jews the 40 lashes, less 1. So, ganun yung pinagdaanan niya. Maraming hirap, labors, yan. Imprisonment, ilang beses na siyang nakulong, maraming beses na. Yan, countless beatings, ilang beses na siyang pinalo, binugbog, yan. And often near death, muntik-muntikan na siyang mamatay, ilang beses na rin. So, 5 times siyang pinalo ng kanyang kapwa Hudyo. 39 times siyang nilatigo, yan, 40 lashes. So, 39 times na lashes, 39 lashes, 5 times ng kanyang mga kababayan. Ganun kahirap yung pinagdaanan niya. Ganun ka-light yung pinagdaanan niya. Okay? So, and 3 times I was beaten with rods. So, ayan. Paddle ba to? So, pinaddle ba siya 3 times? Once I was stoned, pinagbabato. Ito yung hindi makalimutan niya. Pinagbabato siya. No? Akala nga nila patay na siya. Pero by the power of God, naprotektahan siya. Naprotektahan yung buhay niya. Ayan.
3 times I was shipwrecked. So, ayan. A night and a day I was adrift at sea. Gano'ng ka-light yun. So, halos 24 hours siyang nagpalutang-lutang sa dagat. So, ano pa? On frequent journeys, ayan, I was adrift at sea on frequent journeys in danger of rivers, dangers from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers. So, lahat na lang yata kalaban niya, no? So, ayan, lahat na lang. Bawat hakbang niya may kalaban, no? In toil and hardship through many sleepless nights. So, kung ikaw hindi nakatulog ng ilang gabi, mas, ayan, marami na rin siyang karanasan doon. In hunger and thirst, so sa mga gutom na ngayon, yan, si Pablo, naranasan din yan. So, ganun kagaan yung hunger niya and thirst, yan. Often without food, madalas walang makain. In cold and exposure, so walang masilungan, yan, nilalamig, inuulanan, yan. And apart from other things, there is the daily pressure on me of my anxiety for all the churches. So dahil marami siyang na-plant na churches, lagi nasa isip niya yun. And ayun, yun nag-bring sa kanya ng bigat sa kanyang puso. So sa lahat ng na-enumerate, yan, gaano kaya kabigat, gaano kaya kagaan. Pero ang sabi niya dyan, sa verse 17, for this light momentary affliction. Ilang taon niyang naranasan yun. Ilang beses siya nag-journey. Yan, sa mga churches. So, taon yung inabot. Pero sabi niya, sa mga pinagdaanan niya, it is light and momentary. Magaan lang yan, sandali lang yan, saglit lang yan. Mga hirap mo ngayon, gaano man yan, kabigat. And kung mas mabigat sa pinagdaanan ni Pablo, light pa rin yan. Kapag hindi kasing bigat ng pinagdaanan ni Pablo, very light pa rin yan. So, ganyan dapat natin nakikita yung mga pagsubok natin ngayon. Okay, so sabi niya dyan, do not lose heart kasi ang pinagdadaanan natin yung pagsubok, it is light, it is momentary. So, problema mga pagsubok sa family, pagsubok sa school, pagsubok sa mga kaibigan, sa labas. So, lahat ba yan, nahihirapan ka, tuwaan ka sa paghihirap. Pero, tignan mo dapat na ang mga to ay sandali lang, ang mga to ay magaan lang naman talaga. Ayan. Ito yung sinasabi ng word ng God. Compared. Yan. And it is preparing you. Yan. For us an eternal, or it's preparing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Kahit anong compare ang gawin mo, wala pa rin tatapat doon sa nakahanda para sa'yo. So, and verse 18, sabi niya dyan, as we look not the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. So, para makita mo talaga na magaan yung mga yan, sabi niya, huwag kang mag-focus sa mga nakikita mo. Bakit inuna dito yung negative, no? Sabi niya dyan, as we look not to the things that are seen. Ito yung inuna kasi ito yung madalas nating unang makita, di ba? Kita natin, nag-compute tayo, ayan, nag-isip-isip tayo, parang hindi ko yata kaya. So, lagi nating nakikita lagi nating fino-focus yung sarili natin sa mga nakikita natin, sa mga nararamdaman natin. Pero ang sabi ng Bible, huwag ka dito mag-focus. Okay? Ibalin mo yung focus mo sa mga unseen, kung saan ito yung may eternal value. Kasi yung mga nakikita mo ngayon, yung mga hirap mo or yung paparating na problema, magaan at sandali lang yan compared dun sa nakahanda para sa atin. Kaya huwag tayong mag-focus sa mga nakikita natin or sa outward, sa mga nag-waste away, sabi sa verse 16, diba? Our outward self is wasting away. So, focus tayo sa inner self natin na nire-renew ni God day by day. Amen? So, ayan. Para mas makita natin yung mga pagsubok na dinaanan natin na magaan talaga, or yung sabi niya sa kanina, di ba, crush but not sa verse, gusto kong basahin dito, ayan, sa verse 8, kasi madalas kahit naman tayo nadadaanan dito, di ba, na madalas maranasan natin to, we are afflicted in every way. So, dami nating pagsubok na paghihirap na pinagdadaanan. Sa verse 8 ng
chapter 4, yan, binalikan lang natin. We are afflicted in every way but not crushed. So ito yung dapat nating makita, hindi yung affliction, kundi yung kung bakit hindi tayo na-crush or hindi tayo nadurog sa mga pagsubok. Perplexed but not driven in despair. Hindi natin dapat makita yung mga anxiety natin, yung mga bagay na bumabagabag sa atin. Kundi makita natin, paano ako ito na-survive? Hindi ako nag-despair, diba? Ito yung dapat natin i-focus. And verse 9, persecuted but not forsaken. So kahit pinapersecute tayo, hindi naman tayo pinabayaan ni God. Kahit naghihirap tayo bilang Kristiyano dahil sumusunod tayo sa mga sa batas, sumusunod tayo sa tama, ayan, ginagawa natin kung ano yung tama at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Dating talaga tayo na parang ma-persecute ka talaga eh. Pero hindi ka pababayaan. So ito yung hindi dapat yung persecution yung makita natin, kundi yung mga bagay na ginawa ni God upang ma-overcome natin, masurpass natin itong mga to. And sabi niya dyan, struck down but not destroyed. Wag nating bilangin kung ilang beses tayong bumagsak. Kundi tignan natin kung paano tayo ibinangon ni God. Ito yung mga unseen things na dapat ito yung focus natin. Upang makita natin na magaan lang yung pinagdaanan ko. Sabi nga ng Bible, magaan naman talaga at sandali lang. At makita mo yung eternal glory na nag-aantay sa'yo, diba? So, ayan. Kaya, alamin dapat natin kung ano yung mga pangako ng Diyos. Unawaan natin at ikapamuhay natin yung mga salita niya. Sabi niya sa Matthew 24:35, sabi niya dito, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. So, lahat ng yan, magpapass away. At nasa mundo, yung problema, yung mga pagsubok, lilipas lahat yan. Even yung mundong to, lilipas din to. Pero mga salita ko, mananatili sila. Ito yung mga eternal. Okay, ito yung mga unseen, which is eternal. Yung mga salita ng God. So, huwag nating pabayaan yung sarili natin na kalimutan tong mga to. Dahil pag dumating yung pagsubok, ayan, madali tayong bumagsak pag di natin alam yung mga pangako ng Diyos. Kasi yung darating, it's light and it's momentary. Pero pag wala ka ng salita ng Diyos sa pinanghawakan, sigurado ako, very heavy and very long yung suffering na mararanasan mo. Okay? So, dahil ito, yung salita ng God, ito yung nagbibigay sa atin nagbibigay ng buhay sa mga patay. Okay? Spiritually, sa mga patay nating kaluluwa, nagbibigay sigla sa matamlay nating buhay, and nagbibigay pag-asa at nagbibigay liwanag sa madilim na mundo. So ito yung salita ng God. So kung ano man yung pinagdadaanan mo, sabi ni Pablo, do not lose heart. So ano yung 5 reasons niya ulit? Una, Jesus Christ shines in your heart. So do not lose heart. Pangalawa, God's power is at work in your life. So, do not lose heart. Pangatlo, it is for the glory of Jesus Christ. Kaya, do not lose heart. Pang-apat, we have eternal life. Kaya, do not lose heart. Pang-lima, it is for the growth of the church. So, do not lose heart. For these 5 reasons na nakita natin ngayong gabi, do not lose heart. Amen? So, ayan. I hope na meron kayo natutunan. So, basahin nyo ulit yung buong chapter 4 and nilayan nyo and i-absorb nyo kung ano yung mga reasons na ito. Okay? So, ayan. Ito na tayo. Do not lose heart. So, God bless po sa bawat isa na nakikinig, and sa mga bago pa, sa mga hindi pa hindi masyado ng pinagdaanan natin, may mga tanong kayo, just message. Okay? Message this page. Message nyo lang po ang Stream Generation Online. Okay? Para sa maliwanagan, matulungan po kayo na mag-grow spiritually. Okay? So, ayan, pray po tayo for our closing prayer. Pikit po natin ating mga mata. Okay? So, Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this night. Sa mga salita mo, Father God, na nagsasabing, do not lose heart. Na hindi po kami panghinaan ng loob, kundi Lord, magpatuloy po kami. Titignan namin ang mga pagsubok na darating na it is truly light and momentary. Yan. And it's preparing us for an eternal weight of glory, far beyond all comparison. Na Lord, na makita namin that though our outward self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Lord, help us, Lord, na
mag-crave pa, mag-cling pa sa iyong mga salita, sa mga pangako mo na maintindihan namin ito at matutunan namin upang Lord, ito yung maggabay sa buhay namin sa mga pagsubok na pagdadaanan namin sa buhay namin. Salamat po at lahat ng glory ay sa iyo lamang po namin pinapalik. Thank you, Father God, and this we pray and ask in Jesus' name. Amen.